Hindi lahat kaya mong takasan, magbabayad at magbabayad ka sa iyong kasalanan. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Sa masaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po, ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Fanatics. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, lalong-lalong na po sa mga bagong napadaan lang, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Nawalan na ng titulo ng programa, mawawalan pa ng pera. Tiyak kakatirawang bulsa ng Halusos Brothers o ng kumpanyang Tape Incorporated matapos manindigan at tuluyang ipag-utos ng Marikina Regional Trial Court na babayaran nila ang TVJ sa danyos perwisyong idinulot nila sa kasong copyright infringement na isinampa ng Davina Law laban sa Tape Incorporated. Mismong ang Marikina RTC ang nag-utos sa pamilya Halusos na bayaran nila ng hindi bababa sa 3 milyong piso ang TVJ dahil sa pagkakatalo nito sa kasong isinampa ng Powerful Trio. Ayon pa mismo sa nasabing resolusyong inilabas ng RTZ ng Marikina, dapat raw ay gawin ito ng Tape Incorporated dahil napatunayan sa korte na nilabag nila ang kasong isinampa ng TVJ. Narito ang detalyadong report na umani ng iba't ibang reaksyon sa mundo ng social media. Tunay nga raw na mabubulaga sa bayad ang Television and Production Exponents Incorporated o ang Tape Inc. na pagmamayari ng pamilya Halusos matapos manindigan ang Marikina RTC na kailangan nilang pagbayaran ang lahat ng danyos na idinulot nila kina Tito Vic at Joey. Iniutos ng Marikina Regional Trial Court na magbayad ang tape sa TVJ ng hindi bababa sa 3 milyong piso tapos maipanalo ng Davina Law ang nasabing kaso. Ayon sa detalyadong report mula sa Abante Tonight, Tape Inc. at Halusos Brothers olats na suka pa ng 3 milyong piso sa TVJ. Bukod sa natalo sa trademark ng Itbulaga, pinatawan din ng hukuman ang Television and Production Exponents Inc. o TAPE ng mga Halusos ng 3 milyong pisong danyos dahil sa hindi otorisadong paggamit ng pangalan ng longest noontime show sa GMA Network. Base sa desisyon ni Marikina Regional Trial Court Judge Romeo D. Suntagra na may petsang December 22, 2023, inatasan nito ang TAPE na magbayad ng 2 million pesos para sa temporary damages, kalahating milyong piso sa exemplary damages, at 500,000 pesos rin bilang attorney's fees sa company na Tito, Vic at Joey, gayon din sa kanilang partner na si Jennifer dahil sa unfair competition at copyright infringement. Ayon pa sa Marikina RTC, pinaninindigan nila ang nasabing desisyon at pagbabayad ng Halusos o ng mga Halusos sa TVJ dahil sa kanilang danyos na ginawa laban sa original maker ng Bulaga. Dagdag pa ng nasabing hukuman, dapat raw ay mag-comply ang tape sa naging hatol ng RTC sa Marikina kung saan sila ang dapat na magbayad sa lahat ng kanilang danyos na ginawa. Dapat lang po talaga sila magbayad mga tagapanood. Kumbaga, yung 3 milyon na yan mga tagapanood, barya lang po sa kanila yan. Bilyon na nga po yung pinasok ng TVJ sa kanila, di ba? Hindi po sila nakontento. At gusto po ata nila kumakot pa ng bilyon-bilyon pa. Akala po nila, pag inalis nila yung TVJ sa Itbulaga, lalaki po yung kita nila. Parang mali po ata mga tagapanood at lalo po atang nauubos yung kaba nila ngayon. Ngayon, panibagong 3 milyon, bayad po sila. Kahit barya po yun sa kanila mga tagapanood, malaking dagok pa rin po yun. Siyempre, pwede pa nilang gamitin yun para sa mga promotion para sa kanilang channel. Ganun po talaga Gumawa ka ng kalokohan, gumawa ka ng kasalanan, pag natalo ka, magbabayad ka po. Pabayaran mo yung perwisyong ginawa mo. Siyempre, di ba po, lahat po ng kasalanan ay dapat po talagang pagbayaran. Iba po yung kasong ginawa nila, mga tagapanood, hindi lang sila ng agaw ginamit pa po nila.
hindi naman po nila napangatawanan ng maayos. Nilugmok lang po nila yung channel, mga tagapanood. Nakita nyo naman po, di ba? Hindi umaahon, talagang natatalo po sila. Hindi katulad ng A80, kagagawa lang po. Sila pa yung nagna-number 1. Di po ba? At kung wala lang, sa totoo lang mga tagapanood kung yung It's Showtime, wala lang yung sa G channel, kung nagpalit lang po sila, o kahit sabihin na natin nilagay lang din po doon sa GME din, o isabay na po sila. Hindi po mga tagapanood, pagpalit po sila, G channel yung sa tahanang pinakamasama, ganun po mangyayari sa kanilang mga tagapanood. Sisiro po yan, maano po yan sila, lalong malulugmok. Di po ba? Ang lamang lang po naman ng tahanang pinakamasama, yung nasa malaking network sila Hindi katulad ng GTV. Di po ba? Kaya wala na pong kikitain yun, tapos magbabayad pa ngayon. Kaya hindi na po tayo magugulat mga tagapanood. Kung pagdating ng araw, isa-isa pong magtanggal o magbawas po sila ng mga host nila sa kanilang bagong programa. Siyempre ano nga po ibabayad nila, hindi nga po sila kumikita. Nag-focus na nga lang po sila sa kanilang ratings Na kunwari, ang dami nilang, mataas yung ratings nila. Na kunwari, maraming advertisement. Lamang na lamang yung advertisement nila kesa sa nangungunang noon time show. Ganun na lang po yung ginagawa nila mga tagapanood Kasi nga po, gusto nilang i-condition yung kaisipan ng mga tao na lumalaban po sila, na umaangat din po yung kanilang noon time show, na kumikita po sila. Dagdag pang pahakot din po yan sa mga sa mga advertiser Pero siyempre, hindi naman po siguro mauonggis nila yung mga advertiser at kitang-kita naman po nila na hindi po sila umaarok o kahit man lang umuungos kahit man lang lumalapit sa ratings ng TVJ, ng Itbulaga ngayon, ng TV5. Kaya wala na po mga tagapanood, antayin na lang po natin yung kanilang pagkalugi. Karma po yan sa ginawa po nila sa TVJ. Sana nga lang po mga tagapanood ay hindi po maisip ng halusos nito na gumawa po ng mas sobra pang kasamaan na mauwi po sa pagbantaan po nila ng hindi maganda. Alam niyo na po yung ibig ko pong sabihin mga tagapanood, kasi siyempre kung hindi nila natatanggap na pagkatalo nila at talagang maghihiganti po sila sa ibang pamamaraan, naku po, yun po sana ang wag nilang gawin. Na wag po sana talaga nilang gawin. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung ating paksang tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, wag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin nang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.